May isang binatang mangingisda sa tabi ng dagat ng Galilea. Malakas, mainitin ang ulo, mapusok, handang lumaban. Ang pangalan niya, Juan, anak ni Zebedeo, kapatid ni Santiago, kasama sa negosyo ng pangingisda. At isang araw, habang inaayos niya ang lambat, may isang tumawag, "Sumunod ka sa akin." Hindi siya nagsigaw, hindi siya namilit, pero ang tinig na yon parang may otoridad na kayang patahimikin ang dagat. At iniwan ni Juan ang bangka, iniwan ang lambat, iniwan ang dating buhay at sumunod kay Jesus. Tinawag sila ni Jesus na mga anak ng kulog, at bagay iyon kay Juan. Isang beses, may hindi tumanggap kay Jesus sa isang bayan, at ano ang sabi ni Juan? "Panginoon, gusto mo bang magpababa kami ng apoy mula sa langit at tupukin sila?" Ganyan siya, mapusok, radikal, handang magpabagsak ng apoy. Pero hindi siya pinuri ni Jesus, hindi siya natuwa, tahimik siyang tumingin kay Juan. Parang sinasabing, hindi ganyan ang espiritu ng aking kaharian. At doon, nagsimula ang pagbabago. Habang mas tumatagal si Juan kay Jesus, may napansin siya, hindi galit ang nangingibabaw kay Jesus, hindi paghihigante, hindi paghuhukom, kundi pag-ibig. Nakita niya kung paano yakapin ni Jesus ang makasalanan, kung paano niya hawakan ang kitongin, kung paano niya kausapin ang babae sa balon, at unti-unti ang anak ng kulog ay natutong manahimik. Minsan, sa huling hapunan, habang ang iba ay nagtatalo-talo kung sino ang pinakadakila, si Juan ay sumandal sa dibdib ni Jesus. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong, hindi siya nagpasikat. Sumandal lang at narinig niya ang tibok ng puso ng Diyos. Dumating ang gabi ng pagtataksil, tumakas ang karamihan, nagkubli ang iba, pero may isang nanatili sa paanan ng krus. Walang iba kundi si Juan. Habang ang langit ay dumidilim, habang ang lupa ay yumayanig, habang ang dugo ay dumadaloy, nandoon siya. At mula sa krus, tumingin sa Jesus, "Juan, anak, narito ang iyong ina." Ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang ina kay Juan. Sa gitna ng paghihirap, ang iniisip niya ay relasyon, at kay Juan niya ipinagkatiwala iyon. Bakit? Dahil ang taong marunong sumandal sa dibdib ng Diyos, marunong din magdala ng puso ng Diyos. Lumipas ang mga taon, ang dating anak ng kulog naging apostol ng pag-ibig. Kung babasahin mo ang kanyang mga sulat, paulit-ulit ang isang salita, pag-ibig. Mga minamahal, magmahalan kayo. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang umiibig ay ipinanganak ng Diyos. Hindi na apoy ang gusto niyang pababain, kundi pag-ibig ang gusto niyang ipalaganap. Ang taong gustong magpaulan ng apoy ngayon ay nagiging ulan ng biyaya. Pero hindi naging madali ang kanyang buhay. Pinahirapan siya, pinatapon, iniwan sa isla ng Patmos. Mag-isa, matanda, malayo sa mga kapatid, pero sa gitna ng pag-iisa may nagbukas na langit, at nakita niya ang Panginoon hindi bilang guro ng Galilea, kundi bilang hari ng mga hari. Mga matang parang apoy, tinig na parang ugong ng maraming tubig, mukhang nagniningning tulad ng araw, at ang dating anak ng kulog ay natumba na parang patay sa kanyang paanan. Ang dating mainitin ang ulo, ngayon ay nanginginig sa banal na presensya, at doon isinulat niya ang aklat ng pahayag. Hindi kwento ng takot, kundi kwento ng pag-asa na sa huli, panalo si Jesus. Isa-isa nang namatay ang mga apostol. Si Pedro, pinako. Si Santiago, pinugutan. Si Tomas, sinibat. Pero si Juan, nabuhay ng matagal. Bakit? Marahil para ipakita na hindi lahat ng katapatan ay natatapos sa kamatayan. Ang iba, nagtatapos sa mahabang pagtitiis. Habang tumatanda siya, sinasabi ng kasaysayan na ang madalas na sermon niya ay simple lang, "Mga anak, magmahalan kayo." Paulit-ulit hanggang sa huling hininga. Maraming Juan ngayon, mainitin ang ulo, mabilis mag-react, handang mag-comment agad, handang magpaulan ng apoy sa social media. Pero ang tanong, sumasandal ka ba sa dibdib
ni Jesus. Dahil ang taong laging malapit kay Jesus, hindi puot ang lalabas sa kanya, kundi pag-ibig. Ang tunay na lakas, hindi nasa lakas ng boses, nasa lalim ng relasyon. Si Juan ang nagpakita sa atin na pwede kang magsimula bilang anak ng kulog pero magtapos bilang apostol ng pag-ibig. Pwede kang magsimula sa galit pero matapos sa grasya. Pwede kang maging mainitin pero mabago ng presensya ng Diyos. At kung may panahon ngayon na puno ng ingay, galit, cancel culture, paghuhusga, kailangan natin ng mga Juan, mga taong hindi lang marunong magpahayag ng katotohanan, kundi marunong magmahal. At marahil ngayon, hindi ka tinawag para magpababa ng apoy, tinawag ka para sumandal. At kapag narinig mo ang tibok ng puso ng Diyos, magbabago ang tibok ng puso mo.